Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw muli sa inyo mga kapatid. Muli tayo magbulay-bulay ng kanyang salita sa 2 Chronica 7:14 ay sinasabi ay ganito. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko silang sa kanilang mga kasalanan at muli kong papasaganahin ang kanilang lupain. Ang atin pong title ngayon ay Pagpapakumbaba, susi sa paggaling ng bayan. Sa panahong puno ng kaguluhan, kahirapan, sakit at pagkalito, napakahalaga na tayo bumalik sa salita ng Diyos. Ang talatang ito ay isang paanyaya, isang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. At ito'y napapanahon hanggang ngayon. Tingnan natin yung talatang yon. Una ay sinasabi doon ay kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. So ang bayan ng Diyos ay tinatawag na magpakumbaba. Ang unang hakbang sa paggaling ng isang bansa ay hindi mula sa gobyerno, hindi sa ekonomiya, kundi sa puso ng tao. Ang pagpapakumbaba ay pagkilala na tayo'y may pagkukulang na hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Sa panahon ngayon, marami ang nagtataas ng sarili, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso ng mapagpakumbaba. Sabi nga ng Santiago chapter 4 verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. So, unang hakbang ay ang bayan ay tinawag upang magpakumbaba. Pangalawa, ang sabi doon ay manalangin. Panalangin, ito ang susunod na hakbang upang gumaling ang ating bayan. Hindi simpleng pagbanggit ng dasal, ito'y malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Panalangin na may pananampalataya, may pagsisisi, may pag-asa. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan, sabi nga ng Santiago chapter 5 verse 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ikatlo, sa talatang yun ay hanapin ang mukha ng Diyos. Hindi lang biyaya ang hanap natin, kundi ang presensya niya mismo. Marami naghanap sa Diyos kapag may problema, ngunit ang tunay na bayan ng Diyos ay naghahanap sa Kanya sa lahat ng panahon. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 13, hanapin ninyo ako at matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Isa pa ay yung sabi dito sa talata na yon ay talikuran ang kanilang kasamaan. Hindi sapat ang pag-amin, kailangan ng pagbabagong buhay.
Ang tunay na pagsisisi ay nakikita sa pagbabago ng kilos. Sabi ni Jesus sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, humayo ka at huwag nang magkasala. Yan po yung matatagpo natin sa John chapter 8 verse 11. So, ano ang pangako ng Diyos? Sabi doon, pakinggan mo sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Kapag tayo'y magpapakumbaba, mananalangin, nagsisisi, pinakikinggan niya tayo. Hindi lamang niya tayo pinatawad, kundi pinapasagana niya rin ang ating lupain, pisikal, espiritual, at emosyonal. Ang susi ng pagbabago ng bayan ay hindi sa labas, kundi sa loob, sa puso ng bawat isa sa atin. Tayo ang bayan ng Diyos. Tayo ang tinawag niyang magpakumbaba, manalangin, humanap sa Kanya, at tumalikod sa kasamaan. Narito ang panawagan ng Diyos. Ngayong araw na ito, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba'y nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos? Ako ba'y tunay na nananalangin? Hinahanap ko ba siya o ang kanyang mga biyaya lang? Ako ba'y tumalikod sa kasamaan? Kung oo, ang may pangako ang Diyos. Pakikinggan niya tayo. Patatawarin tayo. At pagagalingin niya ang ating bayan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon, may pagpapakumbaba sa aming puso. Inaamin po namin na kami ay nagkulang, nagkasala, at lumihis sa landas na matuwid. Ngunit ngayon, Panginoon, narito kami. Hinihingi ang iyong awa at ang iyong kapatawaran at ang iyong gabay. Turuan mo kaming magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Hindi taas ang aming sarili, kundi ikaw lamang. Pukawin mo sa amin ang isang pusong palaging nananalangin. Hindi lang sa oras ng pangangailangan, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Nais po naming hanapin ka. Hindi lamang ang iyong mga biyaya, kundi ang iyong presensya. Hayaan mong ikaw ang maging sentro ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming simbahan, at ng aming bansa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, mga lihim man o lantad, at tulungan mo kaming talikuran ito ng lubusan. Bigyan mo kami ng lakas na lumakad sa kabanalan, sa katotohanan at sa pag-ibig. At tulad ng iyong pangako, kami ay nananalig na ikaw ay makikinig mula sa langit. Patawarin mo kami, muli mong pagalingin ang aming lupain. Ibalik mo ang aming kapayapaan, ang katarungan, ang kasaganahan mula sa iyong lamang na nagmumula. Lahat ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.